Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 16 Ang Diablo. Malamig ang boses ni Rita. Natatakot ako na hindi mo kayang pasanin ang responsibilidad na hindi papansinin ang mga patakaran ng Violet Crest Club. Nanginginig ang mga labi ni Don habang pinagmamasdan ng mapanghamak na si Rita, na nahuli sa lalong hindi kanais-nais na posisyon. Pinagmasdan ni Marshall ang mag-ama na may halatang kasiyahan, na naglalaro sa kanyang mukha ang ngiti. Zachary, hindi na kailangan ng theatrics. Bumaba ka lang at tumahol ng 3 beses, at malalampasan ko ang 100 milyon. Scoundrel! Naghahanap ka ba ng gulo? Sumigaw si Don, na may pananakot na itinuro si Marshall. Ang kanyang 4 na bodyguards ay na-tense, ready for action. Casual na tumingin si Marshall kay Don. Are you planning to make a move? I'd advise against it. Mukhang hindi kaya ng mga guards mo. At saka, hindi magandang tingnan ang pagpilit ng puwersa para maiwasan ang pagbabayad ng utang, di ba? Ang pinakamagandang hakbang ay ang magbayad kaagad ang iyong anak o bumaba at tumahol ng 3 beses. Maaayos niya ng usapin. Nakakahiya. Dumilim ang mukha ni Don. Lumipat ang mga bodyguard niya kay Marshall. Humakbang si Shirley sa harap, malamig ang boses. Mr. Gill, baka hindi maintindihan ng anak mo ang rules, pero ibig sabihin hindi mo rin naiintindihan. Bahagyang kumunat ang noo ni Don, sinulyapan si Shirley. Ms. Don, ano bang pinagsasabi mo? Ang pusta na ito ay pinasimula ng iyong anak. Sa una, inilagay ko ang Eastvale Ecological Project, na nagkakahalaga ng $50 bilyong, habang ang kanilang taya ay 300 milyon lamang. Ngayong nanalo si Marshall, sinusubukan mo bang umatras sa kasunduan? Sa tingin mo ba sasayangin ko ang oras ko sa isang taong hindi gaanong mahalaga gaya ni Zachary? Nagulat si Don. Ngayon lang niya napagtanto na kalaban ni Zachary ang heiress ng mga Dons. Hindi natitinag ang titig ni Shirley habang pinagmamasdan si Don at ang kanyang mga kahangahangang bodyguard. Mr. Gill, kung balak mong hawakan ito ng may puwersa, ang mga Don ay mas handa na salubungin ka. Sinuri ni Don si Marshall at pagkatapos ay si Shirley, tinitimbang ng mabuti ang kanyang mga salita. Noong nakaraan, hindi siya kailanman mangangahas na hamanin ang mga Dons. Ngunit iba na ang mga pangyayari ngayon. Sa kabila ng matinding problema sa pananalapi ng Gill Group at napipintong pagbagsak, nakipag-alyansa sila sa Hamiltons, na nagmamay-ari ng Universal Group. Kung magiging maayos ang pagpupulong ngayon kay Daphne, ang mga Dons, na dating pinakapangunahing pamilya sa Harmonfield, ay hindi na magiging alalahanin. Pilit na tumawa si Don at iniba ang usapan. Ms. Don, minor dispute lang po ito. Are you really taking it so seriously? Kinuha ni Shirley ang kontrata sa pagtaya, matalas ang kanyang tono. Ipinahihiwatig mo ba na biro lang ang kontrata ng Violet Crest Club? Naningkit ang mga mata ni Don. Bago pa siya makasagot ay naputol ang boses ni Rita. Agad na isara ang Violet Crest Riding and Shooting Entertainment Center at ipahawak sa mga duty officer ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ms. Don at Zachary. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto sa underground training area ng Violet Crest Club. 12 ng mga tauhan ng seguridad, pawang mga dating mersenaryo, ang sumugod patungo sa riding at shooting area. Alam na alam ni Don. Ang kakayahan ni Daphne na minindigan sa underground kingpin ng Harmonfield, si Ryger, ay bahagyang dahil sa mabigat na seguridad ng Violet Crest. Alam din niya na ang paglabag sa mga patakaran ng Violet Crest ay maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan, posibleng maging kamatayan. Maliwanag na hindi siya makakatakas ng hindi nagbabayad ng 100 milyon ngayon. Ngunit sa kasalukuyang estado ng pananalapi ng Gill Group, saan sila makakakuha ng 100 milyon na cash? Sa isang napakahalagang araw, nagawa ni Zachary na lumikha ng napakalaking problema para sa kanya. Tinapakan niya ang paa ni Zachary at sinabing, "Ikaw tanga, napasok mo ang sarili mo sa gulo na ito. Ikaw ang bahala dito." With that, he tossed his sleeves at padabog na lumabas ng riding and shooting center. Ang gulat ni Zachary ay instant at ramdam.
Sa labas, isang tawa ang bumungad sa mga tao. Anong eksena? Nawalan ba ng pera si Mr. Zachary? Sabihin mo lang sa akin kung magkano, at sasagutin ko ito. Haha. Bumilis ang tibok ng puso ni Zachary sa pag-asang mabayaran ng iba ang utang niya. Ngunit ang kanyang kaginhawaan ay napalitan ng takot nang makita niya ang nakakatakot at nakakabagabag na mukha ng bagong dating. Ang bisita ay si Sean Cooper, isang kinatatakutang enforcer para kay Ryger, ang kilalang-kilalang underground kingpin ng Harmonfield. Kilala bilang The Devil, si Sean ang may pananagutan sa mga ipinagbabawal na aktibidad ni Ryger, kabilang ang mga pautang sa ilalim ng lupa at mga lihim na pakikipagsapalaran sa entertainment. Ito rin ang industriya kung saan binuo ni Ryger ang kanyang kapalaran. Maraming mga negosyante sa Harmonfield ang nakatagpo ng kanilang pagbagsak dahil sa mga utang sa operasyon ni Ryger, na natagpuan ang kanilang sarili sa awa ni Sean. Hindi sila magbibiro pagdating sa utang. Ang hindi pagbabayad ng prinsipal at interes sa loob ng takdang panahon ay nangangahulugan ng pagkawala ng bawat asset at potensyal na humarap sa malalang kahihinatnan. Mabilis na hinayla ni Ali si Zachary sa isang tabi at bamulong, "Mr. Gill, huwag." Ngunit si Zachary, hindi napigilan, alam na pagkatapos masecure ang Eastvale Ecological Project Investment, 100 milyon ay isang maliit na halaga. "Mr. Cooper, kailangan ko agad ng 100 milyon, at ipinapangako kong babayaran ko ito ng may interes sa loob ng 1 linggo." Confident na anunsyo ni Zachary. Tawa ng tawa si Sean. "Walang problema. Dahil sa katayuan ng Gill Group sa Harmonfield, kahit na kailangan mo ng 1 bilyon, maaari ko itong ayusin ngayon din." Isang matagumpay na ngiti ang ipinakita ni Zachary kay Marshall at sinabing, "Mr. Cooper, pinahahalagahan ko ang iyong tulong." Sinenyasan ni Sean ang kanyang mga tauhan na magpasa ng kontrata ng pautang. "Mr. Gill, sign ka lang dito, ililipat na agad yung 100 million. Sinulyapan ni Zachary ang kontrata, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang mga tuntunin ay humihingi ng pagbabayad ng 300 milyon sa loob ng 1 linggo. "Mr. Cooper, hindi ba medyo sobra-sobra ang interes na ito?" "Hindi ko iniisip." Tumigas ang kilos ni Sean. "Zachary, pinaglalaruan mo ba ako? Nandito ako para tulungan ka, at kino-question mo ang mga tuntunin." Kumuha ng bagong kontrata. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang orihinal na dokumento at palitan ito ng isa pa. Nang makita ni Zachary na umabot sa 500 milyon ang interes, nanginginig siya sa takot. Gayunpaman, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi ang pumirma. Hindi kayang lampasan ng Gill Group sina Ryger at Sean, na may kapangyarihang mawala si Zachary nang walang bakas. Tumutulo ang pawis sa noo ni Zachary habang nakatitig sa kontrata, nanginginig ang kamay habang hawak ang panulat. Naging banta ang ekspresyon ni Sean. "Mr. Gill, sa tingin mo ba nandito ako para mag-aksaya ng oras? Gusto mo ba itong 100 million o hindi?" Sa sobrang takot, dali-daling pinirmahan ni Zachary ang kanyang pangalan at pinindot ang kanyang fingerprint sa dokumento. Sa pagkakataong iyon, sinumpa niya ang sarili. Kung hindi lang niya sinubukang ipahiya si Marshall sa harap nina Alice at Shirley, hindi sana siya nasa ganitong sitwasyon. Ngayong napirmahan na ang kontrata, medyo nabawasan ang kanyang pagkabalisa. Dahil ang Gill Group ay nasa bingit ng pag-secure ng halos 10 bilyong dolyar na proyekto, ang 500 milyon ay tila mapapamahalaan. Matapos pirmahan ang kontrata at bayaran ang 100 milyon na taya, tinuro ni Zachary si Marshall at sinabing, "Wait lang. I won't let this slide." Nagkibit balikat si Marshall. "Sa susunod, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon." Ibinaling ni Sean ang atensyon kay Shirley na may kalkuladong tingin at mapang asar na ngisi. "Ms. Don, hindi na kita madalas makasama. Haha. I'd like to invite you to the second floor cafe for a chat. Pwede naman tayong magkaroon ng mas malalim na pag-uusap, haha." Hindi pinansin ni Shirley si Sean at hinarap si Marshall. Terrace sa harap. Nagdilim ang ekspresyon ni Sean. "Ms. Don, ipagtatabuyan mo ba talaga ako ng ganyan?" Si Shirley ay nanatiling hindi nabigla. "Sino ka sa tingin mo?
Bakit kita bibigyan ng respeto? Tumabi ka. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Natigilan ang mga nanunood. Sa Harmonfield, kakaunti ang nang-ahas na makipag-usap sa Diablo sa ganoong paraan, kasama lamang ang isang tulad ni Daphne na exception. May chismis na kahit si Drake ay umiwas sa direktang komprontasyon sa kanya. Kapansin-pansin ang katapangan ni Shirley. Ngunit ito ay nagkaroon ng kahulugan. Paanong ang heiress ng mga Dons, sa kanyang katayuan at kagandahan, posibleng pumayag na makipagkape sa isang mababang buhay na pinuno tulad ng Diablo? Pinagmasdan ni Sean si Shirley na lumalamig ang mukha. Tumigil ka nga dyan. Ano ba ang yabang? Habarin mo yang damit mo, at isa ka pang nightclub na sisiyo, haha. Nakisabay naman ang mga tauhan ni Sean sa nagbabantang tawa. Biglang tumigil si Shirley at dahan-daang tumalikod, sinampal sa mukha si Sean. F***. Nagdilim ang mukha ni Sean sa galit. UB*H, sa tingin mo ba hindi kita papatulan? Itinaas niya ang kanyang makapangyarihang braso at inihampas iyon sa maselang mukha ni Shirley. Kabanata 17 You're just all talk. Habang ang napakalaking kamay ni Sean ay nakaswing patungo kay Shirley, ang mga tao sa Violet Crest Club ay sama-samang huminga. Maraming manunood ang tumalikod, hindi makapanood ng eksena. Smack! Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa tahimik na Violet Crest Riding and Shooting Entertainment Center. Si Sean ay itinulak sa himpapawid, bumagsak ng husto sa lupa ilang talampakan ang layo. Basag. Nabasag ang marmol na sahig ng viewing area sa lakas ng impact. Nanatiling hindi nasaktan si Shirley, buo ang kanyang pagtitimpi, kahit nahalata sa kanyang mga mata ang kanyang pagkamangha. Nanlaki ang mga mata ni Amber sa gulat, nakabuka ang bibig sa hindi makapaniwala, naninigas sa kinatatayuan. Ang kamay na tumama kay Sean ay kay Marshall. Bakit ba ang hilig mong maging ad***sick? Marshall remarked, wiping his hands with a towel handed to him by a server, his gaze filled with disdain and mockery. Si Sean, na nakahandusay sa sahig mula sa sampal ni Marshall, ay naputol ang ilang ngipin at na-disoriented, nagpanteng ang kanyang mga tainga. Pinilit niyang magsalita, halos wala na siyang malay. Ang riding at shooting center ay eerily tahimik, na may tensyon na nakabitin sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali ng mapang-ipong katahimikan, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Wow! This guy is amazing. Ibinagsak niya lang ang devil, ang top enforcer ni Ryger. Totoo ba ito? Wala pa akong nakitang humawak ng devil ng ganyan sa Harmonfield. Ang taong ito ay hindi kapani-paniwalang matapang. Siya ay tiyak na nasa isang mahirap na oras. Si Alice, na nagmamasid sa panuurin, ay natigilan sa simula, ngunit hindi nagtagal ay isang panunuya ng paghamak ang kumalat sa kanyang mukha. Marshall, do you really think that just because the Dons support you, you can challenge Ryger's top man? She scoffed. Humihingi ka ng gulo. Lumiwanag ang mukha ni Zachary na may malisyosong ngiti. Samantala, si Vera naman ay natulala sa mga pangyayaring naganap. Sa kabila ng kawalang ingat ng mga kilos ni Marshall, hindi niya maiwasang humanga sa katapangan nito. Ang pagharap sa isang tulad ng Diablo ay kahanga-hanga, kahit na ito ay may hangganan sa kahangalan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na muling sinusuri si Marshall, ngayon ay nakikita siya sa isang bago, mas kanais-nais na liwanag. How dare you touch me? Kilala mo pa ba kung sino ako? Sisiguraduhin kong aalis ka dito sa stretcher. Umungol si Sean, dumura ng dugo habang tinutulungan siyang makatayo ng dalawa niyang subordinate. Bahagyang sumulyap si Marshall kay Sean, hindi nababagabag. Kailangan ko bang malaman kung sino ka para makipag-deal sa'yo? Puro kausap ka lang di ba? Sige, maliit kang punk. Magbabayad ka para dito. Patay ka. Umungol si Sean, kitang-kita ang galit niya habang tinuturo niya ng daliri si Marshall. Habang pinoproseso ni Shirley ang sitwasyon, napagtanto niya ang pagiging komplikado ng kanilang kalagayan. Ang pulong sa Violet Crest Club ay nilayon upang linawin ang mga hangganan ng pamumuhunan. Ang salungatan ay kinasasangkutan ng proyekto ng pamumuhunan ni Ryger na sumasalakay sa teritoryo ng mga Dons.
Noong unang ginawa ang kasunduan, malinaw na tinukoy ng lahat ng partido ang kanilang mga lugar ng negosyo, kabilang ang mga komersyal na mall, mga sentro ng libangan ng mga bata, mga resort, at mga pagpapaunlad ng luxury villa. Ang nakapalibot na lugar ng proyektong ito ay orihinal na ibinigay sa Universal Group na pag-aari ng Hamiltons. Ang unang kasunduan ay malinaw na hinati ang mga lugar ng negosyo, ang silangan para sa mga villa, ang timog para sa komersyal at tirahan ng mga pagpapaunlad, at ang kanluran at hilaga para sa mga gusali ng opisina at mga pangunahing pamilihan. Gayunpaman, si Riger ay lihim na nakipag-ayos sa mga Hamilton upang makuha ang Southern Zone, na nagpaplanong magpakilala ng mga nightclub, bar, at mga establishmento ng pagsusugal, na nakipagsagupaan sa mga lugar ng tirahan at edukasyon. Paulit-ulit na sinubukan ni Shirley na makipag-ayos kay Riger, ngunit walang resulta. Kaya naman pinlano nila ang pagpupulong na ito para ipagpatuloy ang negosasyon sa konseho ng apat na mamumuhunan. Mahirap nang magkaroon ng konsenso sa orihinal na mga pangyayari, ngunit ngayon, sa lumalalang salungatan na kinasasangkutan ng tagapagpatupad ni Riger, ang pagpupulong ngayon ay malamang na magtatapos din sa isang maasim na tala. Kung hindi mahawakan ng maayos, maaari itong humantong sa isang tahasang paghaharap sa pagitan ng mga Dons at Riger. Napagtatanto na ang sitwasyon ay hindi na maayos para sa ngayon, humakbang si Shirley sa harap ni Marshall. Sean, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Anumang hinaing ay dapat idirekta sa mga Dons. Naghihintay kami. Malamig na ngumiti si Marshall, umiling. Si Sean ay nasa ilalim ng kanyang pag-aalala. Bukod sa kanyang pananalita, wala siyang tunay na impluwensya. Kapag nahaharap sa isang mabigat na kalaban, mabilis na umatras si Sean. Hindi naman siya sineseryoso ni Marshall. Who's this guy? MS Don. Bakit mo siya pinagtatanggol? Kahit sa kapangyarihan ng mga Dons, hindi mo mapapantayan ang mga pamamaraan ni Riger pagdating sa underworld. Talagang nataman niya ang devil. Kahit nasa likod niya ang mga Dons, malabong makatakas siya ng hindi nasaktan. Hindi biro si Riger. Si Marshall, na ninanamnam ang banayad na pabango ng pabango ni Shirley habang nakatayo sa likuran niya, ay nasa mataas na espiritu. Bagaman may utang sa kanya si Shirley at ang mga Dons para sa kanyang tulong, kapuri-puri na protektahan siya ng mga ito sa ganoong sitwasyon. Bukod pa rito, nang imungkahi niya ang pagtaya kay Zachary na kinasasangkutan ng 50 bilyong proyekto ng Dons, agad na pumayag si Shirley ng walang pag-aalinlangan. Ang mga Dons ay kilala sa kanilang pagiging maaasahan at integridad. Lumaki si Marshall sa isang malupit na kapaligiran at mas gusto niyang makihalubilo sa mga nagpakita ng katapatan at katapangan. Kaya, wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pakikisangkot dito, dahil wala siyang ibang gagawin. Habang patuloy na nagrarant si Sean, gumagalaw na si Marshall sa kanya. Bago pa makareact ang sinuman, hinawakan ni Marshall sa leeg si Sean, itinaas siya sa lupa at nagsimulang maghatid ng sunod-sunod na sampal. Mula sa di kalayuan, hinawakan ni Alice ang braso ni Zachary, ang lakas ng tibok ng puso niya. Is this idiot risking his life to impress me? Ha! Marshall, kahit anong gawin mo, hindi ko kayang respetuhin ang isang brute na walang pagkapino. Si Vera, na nabigla sa ipinakita, ay humawak sa kanyang damit para pakalmihan ang sarili. Pagkaraan ng ilang sampal, si Marshall, na nakitang mapurol ang sitwasyon, ay inihagi si Sean sa lupa. Ang mga tauhan ni Sean ay hindi nang ahas na makialam, na nagsisiksikan. Nagtagal si Sean para makabawi. Pagtingin sa nagkalat niyang mga ngipin sa lupa, sumigaw si Sean, tapos ka na. Magbabayad ka dito. Kumuha si Marshall ng tuwalya sa isang server, nagkibit balikat. Enough with your threats. Nakakatamad. Sige, tumawag ka ng tulong. Pupunta ako dito. Si Rita, na pinagmamasdan ang eksena na may malamig na tingin, ngayon ay nakita ang katapangan ni Marshall na may bahid ng saya. Hindi lang siya marunong lumaban, marunong din siyang manggulo. Hinihiling kay Sean na tumawag para sa backup. Talagang sinasabi niya na hindi niya sineseryoso ang underground kingpin ng Harmonfield.
Iyon ay isang direktang hamon kay Riger, isang lantarang pagpukaw. Tumingin muli si Shirley kay Marshall nang may panibagong paghanga. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ng pagkaligtas mula sa apat na desperadong tulisan at ang pagkagulat sa sandaling iyon. Sige, makikita mo. Maya-maya'y mauunawaan mo na ang ibig sabihin ng panghabang buhay na pagsisisi. Ani Sean, tinitiis ang sakit habang dinadial ang number ni Riger. Sa di-kalayuan, nakaramdam ng pananibik si Zachary at ang iba pa. Ang taong ito ay tumama sa isang brick wall ngayon. He's in for a world of trouble. He must have been lost his mind. Umiling si Alice, puno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Siguro ang pagpunit sa engagement ay pumukaw sa kanyang pride, ipinaramdam sa kanya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Ha! How pathetic! Zachary sneered, sinaktan niya talaga ang enforcer ni Riger. Hindi ko akalaing aalis siya ng buhay sa club ngayon. Nabuo ng mga tao ni Riger ang kanilang reputasyon sa gayong malupit na pamamaraan. Sa Harmonfield, si MS West lang mula sa Violet Crest ang nang-ahas na harapin sila ng direkta. Ngayon, kahit ang mga Don ay baka mahuli sa gulo na ito. Ang gulo. Sa sandaling ito, nakipag-ugnayan si Sean kay Riger, pinalamutian ang kanyang account ng pag-atake. Mr. Riger, sinaktan ako. Itong batang ito ay nag-claim pa na kukunin kanya kapag nagpakita ka. Ganun ba? Puno ng paghamak ang boses ni Riger sa kabilang dulo. Sino siya sa palagay niya, binabaliwala ang mga patakaran at kumikilos ayon sa gusto niya sa Harmonfield. Alright. Ipaalam sa kanya na malapit na ako sa Violet Crest. Oh, at sabihin kay MS West na may aasikasuhin ako sa kanyang lugar ngayon. Kanina pa ako nakakita ng dugo. I'm eager to find what he was made of, nagbabaka sakali na guluhin ako. Kabanata 18. Binaba ni Sean ang tawag, itinaas niya ang tingin kay Marshall na may nakakatakot na ngiti. Sa sandaling iyon, si Marshall ay walang iba kundi isang patay na naglalakad. Matagumpay niyang naprovoke si Riger, ang underground kingpin ng Harmonfield, na ngayon ay personal na darating upang hawakan ang sitwasyon. Alam ng lahat sa Abyssal Dominion na hindi nadumihan ni Riger ang kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pagkakasangkot ay nabaybay ng kapahamakan. Isang nakakagigil na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sean. Papunta na si Ryan. Ngumisi siya, ito ang tawag sa iyong kurtina, bata. Any last words? Once Riger arrived, you won't have another chance. Bumilis ang tibok ng puso ni Shirley. Talagang nalampasan ni Marshall ang isang linya. Si Riger, isang nilalang ng underworld, ay kilala sa kanyang kalupitan at kalupitan. Ang kanyang mga pamamaraan ay kasing anino ng mundong kanyang ginagalawan. Ang isang pamilya tulad ng mga Dons, na kumikilos sa mata ng publiko, ay karaniwang umiiwas sa direktang salungatan sa mga taong tulad ni Riger. Kahit na para sa Don Group, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang pamilya sa Harmonfield, ang isang sagupaan kay Riger ay maaaring mapatunayang nakapipinsala. Maaaring hindi sila gumuho kaagad, ngunit walang alinlangan na may iwan silang peklat. Ngayon, pinahiya ni Marshall ang buong Abyssal Dominion. Kung si Riger ay hindi personal na gumanti, ang kanyang reputasyon ay masisira. Ang tanging solusyon ay ang tawagan si Drake para posibleng i-de-escalate ang sitwasyon at makipag-ayos ng resolusyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, mahinang nagsalita si Shirley, Amber, tawagan mo ang aking lolo. Uminit ang puso ni Marshall. Kahit na ang sitwasyon ay hindi na makontrol, handa si Shirley na tumabi sa kanya at subukang ayusin ang mga bagay-bagay. Ipinakita nito na ang pamilyang Don ay hindi isa na bumibili ng mahihina o nagpapatahimik sa mga makapangyarihan. Marahil ito ang susi sa matagal ng paghahari ng pamilya Don sa Harmonfield. Nagtaas ng kamay si Marshall para pigilan si Shirley. MS. Don, ito ay isang maliit na issue. Hindi na kailangan pang troubleman Mr. Don Sr. Kaya ko naman ang sarili ko. Gustong tumutol ni Shirley, ngunit ang kalmadong pagpupursige sa mga mata ni Marshall ang nagpatahimik sa kanya.
Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Amber ang kanyang mga alalahanin, Mr. Ortega, ang sitwasyong ito ay mas komplikado kaysa sa iyong napagtanto, Ms. Don. Pinutol siya ni Shirley. Amber, respetuhin natin ang kagustuhan ni Mr. Ortega. Aware siya sa ginagawa niya. Nang makita ang walang tigil na suporta ni Shirley, tumahimik si Amber. Panoorin niya lang ang mapagmataas at nag-iisang figure ni Marshall na nakatayo ng masama sa harap ni Sean at ng kanyang mga tauhan, isang malalim na pakiramdam ng pagkabalisa ang namumuo sa kanyang puso. Bulong ng babala ang ilang concerned spectators na humanga sa husay sa pagsakay ni Marshall kanina. Sir, you should leave now. Lumabas ka na sa Harmon Field. Si Riger ay hindi isang taong kayang tumawid. Tumakbo ka hanggat kaya mo pa, o baka mawalan ka ng buhay. Narinig ni Sean ang mga pananahimik na pakiusap na ito at nanunuya, inalink niya na makakaalis na siya. Kahit na tumakas siya sa Harmon Field, magbabayad ang pamilyang Don. Sinama ng tingin ni Shirley si Sean. Ibinunyag ng kanyang mga salita ang tahasang kawalang-galang ng Abyssal Dominion sa pamilyang Don. Bagamat hindi sigurado sa kahihinatnan, nagtiwala siya sa mga aksyon ni Marshall. Naalala niya ang malanyebe na gabi nang iligtas ni Marshall ang kanyang buhay, nalaslas ang lalamunan ng isang armadong umaatake. Ang alaala ay nagpadala pa rin ng panginginig sa kanyang gulugod. Kung ikukumpara sa mga thug na iyon, wala si Riger. Sa pinakamasama, tatayo siya kay Marshall at haharapin ang mga kahihinatnan. Napagod na siya sa pakikialam ni Riger sa Eastvale Ecological Project. Maging si Rita ay likas na tumingin kay Marshall, nagtataka kung paano niya haharapin si Riger, isang tunay na demonyo sa anyo ng tao. Sa kabila ng pagiging Violeteurist Club, minarkahan na ito ni Riger bilang teritoryo ng Abyssal Dominion. Hindi nakikialam si Daphne. Ang tanging potensyal na tulong ni Marshall ay ang Don Group. Kung magsagupaan ang dalawang powerhouse na ito, ang istruktur ng kapangyarihan ng Harmon Field ay tuluyang mababago. Habang nagmamasid sa malayo, napangiti si Alice. Talagang naghukay si Marshall ng sarili niyang libingan ngayon. Hindi kailanman mauunawaan ng isang brute ang konsepto ng isang taong hindi maabot. Ang pagtawid sa Riger ay isang parusang kamatayan. Sa tabi niya, si Vera, ang pinakamalapit na kaibigan ni Alice, ay nanood na may halong emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nangyayaring drama. Habang lumalala ang sitwasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na kakaiba kay Marshall. Ang kanyang kalmadong pag-uugali sa gitna ng kaguluhan ay nakabihag sa kanya, na nagpabilis ng kanyang puso sa pag-asa. Hindi na siya makapaghintay na makita kung paano niya haharapin ang pagdating ni Riger, at kung anong klaseng panoorin ang susunod. Biglang, isang kaguluhan sa labas ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Isang dagat ng itim ang bumahas sa view. Mahigit 100 kahangahangang lalaki na nakasuot ng itim, armado ng maiikling kutsilyo, ang nagmarcha papunta sa sentro ng archery. Nangunguna sa kanila ang isang matangkad at makapangyarihang figure sa isang itim na windbreaker. Ito ay ang kasumpa-sumpa na si Riger Todd, ang hindi mapag-aalinlangan ng kingpin ng underworld ng Harmon Field. Habang naglalakad si Riger sa archery center, tumahimik ang buong venue. Pinagmasdan ni Alice ang lalaking ito, na nag-utos ng takot sa buong Harmon Field, na may hitsura ng kakilakilabot, nanginginig ang kanyang mga labi. Sa wakas ay dumating na ang underground overlord ng Harmon Field. Naaawa siyang sinulyapan si Marshall, sa loob-loob niya ay kinukot siya. Oh, Marshall, talagang tinatakan mo ang iyong kapalaran. Mababang antas na walang katulad mo ang manggahas na pukawi ng isang tulad ni Riger. Paano kaya ang A? Ang isang brute ay palaging magiging isang brute. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipagkamay kay Black Reaper, ang nangungunang alipores ni Riger. Ganyan kay abangan, ganyang kamangmangan. Mahigpit na hinawakan ni Vera ang kamay ni Alice habang bumantong hininga. Gusto man ni Marshall na tumakas ngayon, huli na ang lahat. Pumasok si Riger at ang kanyang entourage sa Violeteurist Club. Agad na naghiwalay ang mga tauhan ni Sean, na may paggalang sa magkabilang gilid. Pagbati, Mr. Riger. Lahat ng mata ay natuon ngayon kay Riger.
Ang kanyang malakas na presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa gitnang nagyayelong malamig. Ang lahat ay nakaramdam ng inis at pagkataranta sa ilalim ng napakalaking presyon. Mr. Ryder, ito ang batang tumalo sa akin sa ganitong estado, sabi ni Sean. Pagkatapos ay sinindihan niya ng tabako si Ryder at galit na itinuro si Marshall. Bago pa makasagot si Ryder, humakbang na si Shirley. Mr. Ryder, bago mo matugunan ang bagay na ito, gusto kong gumawa ng pahayag. Nakipag-away ang kaibigan ko kay Mr. Cooper, iyong subordinate, sa isang dahilan. Napabuga ng usok si Ryder. Malamig niyang sabi, Ms. Dunn, makabubuting huwag kang makialam sa bagay na ito. Para sa taong nanakit sa lalaki ko, wala akong pakialam sa dahilan. Naglakas loob siyang magtaas ng kamay laban sa isang tao mula sa aking gang, at dahil doon, mamamatay siya dito ngayon. Kumunot ang noo ni Shirley. Mr. Ryder, hindi mo ba isinasaalang-alang ang tama o mali kapag humahawak ng mga bagay? Tinusok ng tingin ni Ryder si Shirley. Sa aking mundo, ang tama at mali ay walang kaugnayan. Ang sinumang maglakas loob na hampasin ang isang tao mula sa aking abyssal dominion ay nararapat sa kamatayan. Ngumisi si Sean kina Shirley at Marshall, natutuwa sa pagiging dominante ng kanyang amo. Si Ryder ay palaging ganito. Kung ang kanyang mga tauhan ay nasaktan, anuman ang dahilan, magkakaroon ng kabayaran. Ang pagmamataas na ito, kahit na pinatalsik si Shirley, ang dahilan kung bakit siya tinawag na hari sa ilalim ng lupa ng Harmonfield. Ang walang awa na paninindigan ni Ryder ay natugunan ng mga inaasahan ng mga nanunood. Ito ay tiyak na ganitong uri ng nakakatakot na awtoridad na nag-utos ng paggalang at distansya. Kumunot ang noo ni Shirley, habang si Marshall naman ay walang pakialam na nakangiti sa kanya, ang mga mata nito ay nakatutok kay Ryder na may parang intriga. Kung ganun, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Let's your men come at me together. Hinubad ni Marshall ang kanyang casual na jacket, na nagpapakita ng isang masikip na t-shirt na nagpapakita ng kanyang mga sculpted na kalamnan. Saglit na natigilan si Ryder, nanlilisik ang kanyang mga mata sa pangangatawan ni Marshall. Sa sandaling iyon, isang panginginig ang bumalot kay Ryder. Nanginginig siya at halos bumagsak sa lupa. Kabanata 19 na binugbog kita. Nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Ryder, hindi maintindihan ni Shirley ang kanyang iniisip. Marahil ay isinasaalang-alang niya ang impluwensya ng mga Dons. Ang kanyang isip ay isang misteryo sa kanya. Still, she made one last attempt. Mr. Ryder, I urge you to handle this matter with maingat. Sa pagkakataong iyon ay gulat na nakatingin si Ryder kay Marshall na tila hindi napapansin ang sinabi ni Shirley. Sa kabilang banda, sinalubong ni Marshall ang tingin ni Ryder na may malabong ngiti, matiyagang naghihintay sa susunod niyang gagawin. Sa likod ni Ryder, mahigit 100 asasin ang humawak sa kanilang maiikling kutsilyo, handang sugulin si Marshall sa isang sandali. Ang isang panig na patayan ay tila nalalapit na. Ngunit nanatiling frozen si Ryder. Nakatutok ang kanyang mga mata sa maikling dragon dagger sa baywang ni Marshall. Isang gintong liwanag ang sandaling kumislap sa kakaibang kulay na scabbard ng dragon dagger. Kahit panandalian, sapat na iyon para mabigla si Ryder. Malinaw na kinilala ito ni Ryder bilang ang maalamat na Golden Dragon Emblem. Isang alon ng pagkahilo ang bumalot kay Ryder. Isang linggo ang nakalipas, biglang lumitaw ang mga asasin mula sa madilim na mundo ng dark web sa kanyang abyssal dominion, na nagpadala ng shockwave sa kanya. Minsan daw na target ng mahiwagang organisasyong ito, hindi maiiwasan ang kamatayan. Alam ni Ryder na habang pinamunuan ng abyssal dominion ang underworld ng Harmonfield, ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa pandaigdigang pag-abot ng dark web. Binalaan siya ng 4 na dark web assassin na ang Heir of the Gilded Dragon, ang pinakapahalagahang bisita ng Dark Queen, ay dumating sa Harmonfield. Maaari silang tumawag sa kanyang abyssal dominion para sa tulong kung kinakailangan. Ngayon, nang makita ang Dragon Dagger at ang malabong Golden Dragon Emblem, napagtanto ni Ryder na ang lalaking nauna sa kanya ay ang iginagalang na tagapagmana ng Gilded Dragon.
Kahit na ang malupit na reyna ng gabi ay iginagalang ang young master na ito ng may lubos na paggalang. Paanong si Riger, na isang underworld figure, ay maglakas loob na guluhin siya? Ang isa pang hakbang pasulong ay parang paglukso sa isang bangin. Sa kabutihang palad, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Siya ay halos gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ang pagkaunawa sa kanyang halos nakamamatay na pagkakamali ay nagpadala ng isang alon ng takot sa pamamagitan ng Riger, ang kanyang katawan ay basang-basa sa malamig na wheel. Isang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan ng bumalot sa kanya. Paano posibleng harmony ng kanyang abyssal dominion ang reyna ng gabi, isang nangingibabaw na figure sa Dark Ways, na namumuno sa mga hukbo at nagpabagsak ng mga bansa? Ang pagsalungat sa gayong kapangyarihan ay magiging pagpapakamatay. Ang lalaking nauna sa kanya, ang Heir of the Gilded Dragon, ay isang taong talagang hindi kayang kalabanan ni Riger. Ang pagkabigo ay kumulo, at nagmura si Riger, hinubad ang kanyang trench coat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagpatay na layunin. Ang daang mga assassin sa likod niya ay agad na nagtaas ng kanilang mga puhunan na nakahanda ng mag-atake. Mr. Riger's lost it. Mukhang kahit ang mga dons ay hindi makatakas sa kanyang galit. It's been years since we've seen Mr. Riger this angry in public. Marshal doomed, and the dons might be dragged down with him. Nakakatakot ang galit ni Mr. Riger. We better stay clear or risk getting caught in the crossfire. Mula sa malayo, si Alice ay sabik na naghihintay sa paglipat ni Riger. She sneered, "This brute brought this on himself by provoking Riger. Just because he knows some arts, does he think he invincible?" Ang tanga. Marshal, kahit na gusto mo akong pahangin sa iyong mga kakayahan, hindi mo kailangang mawala ang iyong butil dito. Sa tingin mo ba ay kaya mong harapin ang abyssal dominion ng mag-isa? Kayo ba? How ridiculous. Naniniwala ka ba talaga na mapoprotektahan ka ng mga dons? Ha! Ikinatuwa ni Zachary ang nalalapit na pagbagsak ni Marshal. Ikanawit niya ang kanyang braso kay Alice at sinabing, ang taong ito ay naghuhukay ng kanyang sariling gra. Isa siyang polaka sa isang balon. Kaka-rating lang niya sa harm on field at iniisip na niya na siya ay isang bagay na espesyal. Ngayon ay tumawid siya sa Riger, at ngayon ay aalis siya dito sa isang kabaong. Tumawa si Alice nang mapanukso at tumigil sa pagsasalita, habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, naghahanda na si Sean para magdiwang. Nakatingin siya kay Marshal at Shirley ng masama. Ms. Don, sabihin mo sa brat na yan na lumuhod at humingi ng awa. Baka bigyan ka ni Mr. Riger ng respeto sa mga don at iwanang buo ang bangkay niya. Hahaha, anak, walang kwentang langgam na tulad mo ang naglakas loob na makipagkulitan sa abyssal dominion. Ikaw, humihingi ng kamatayan. Ngayong nandito na si Mr. Riger, ipakita mo ulit sa akin ang yabang na iyon. Biglang may sumigaw sa hangin. Idiniin ni Riger ang kanyang sindi na tabako sa mata ni Sean. Pagkatapos, sa isang malakas na sipa, binasag niya ang binti ni Sean. Umalangaw-ngaw ang isang basag na tunog habang nabali ang buto. Lumuhod si Sean sa lupa, namimilipit sa sakit, sumisigaw sa sakit. Mr. Riger, bakit? Bakit ikaw? Hindi pa nakontento, sinipa ni Riger si Sean ng malakas sa mukha. Di, man it, itinaas kita mula sa wala, at ganito ang igaganti mo sa akin. Kung walang abyssal dominion, ano ka? Binigyan kita ng kapangyarihan, at ginagamit mo ito para ipagmalaki ang pangalan ng abyssal dominion. How dare you dare to disrespect someone of Ms. Don's stature? Sa tingin mo ba dahil sinusuportahan lang kita, magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Well, today I'm going to cripple you. Napatulala si Sean sa pambubugbog ni Riger. Lumuhod siya sa lupa, humihingi ng awa, Mr. Rigan, maling tao ba ang nataman mo? Binabugbugan kita, tanga. Nagmura si Riger habang patuloy na sumulyap kay Marshal sa gilid ng kanyang mata. Inaasahan niya na ito ay bahagyang mapawi ang galit ng Heir of the Gilded Dragon. Ang tanga mo, sa tingin mo ba nagpunta ako dito para isang backup ka? Disrespect Ms. Don, ha?
You deserve to die. Sa wakas ay napagtanto ni Sean na si Riger ay seryosong gagawa ng halimbawa sa kanya. Mr. Riger, I was wrong. Hindi ko nagagamitin ang pangalan ni Abyssal Dominion para i-bully ang iba. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Mr. Riger. Ms. Don, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako karapat-dapat na tawaging tao, hayop ako. Dapat hindi kita nirerespeto. Please forgive me this one time. I swear I'll never offend you again. Gumapang si Sean sa paanan ni Shirley, yumuko at humingi ng awa. Si Shirley ay lubos na naguguluhan. Hindi kailanman pinansin ni Riger ang pangalan ng Dons noong tumatanda sa Harmonfield. Ang biglaang at marahas na pagbabagong ito ay walang chance ng Aguirre-Achilles plot twist. Nalilito si Andy Dad sa Lev Shirley, pero ang spektat sa Violeterist Club ay ganoon din. Nakainom si Piper Barn ngayon. 15 sugat na pumunta dito para supilan si Sean. Bakit bigla niyang binalingan ang kanyang top enforcer, pinalo siya ng pulpol? Kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam na nang makita ni Higer ang Dragon Dagger ni Marshall, natakot siya sa labas ng kanyang talino. Fought for hard to pretend na hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Marshall. Binalaan siya ng Dark Meti operatives na ang pagkakakilanlan ng Heir of the Gilded Dragon ay nasa itaas. The initial stop, mabilis na nakaisip si Ryer ng plano. Hindi niya pinahusay ang mga bagay sa kagalang-galang na panauhin na ito, naniniwala siya na ang Abyssal Dominion ay maglalaho ng tuluyan sa Harmonfield ngayong gabi. Pagkatapos, ang hanggal na iyon, ay naglakas loob na salakayin ang reyna ng mga gabi na pinakamahalagang bisita, kinaladkad siya sa apoy gamit ang. This moment, gusto ni Riger na putulin niya si Sean sa kinatatayuan niya. Hindi maintindihan ni Shirley Wall ang mga kinikilos ni Riger. Kahit na siya ay naglalagay ng mga palabas para sa kanyang lolo, hindi na kailangang maging malupit. Mula sa malayo, bahagyang nabigla si Oller ngunit tila may naisip. Lumuhad at nagmamakaawa si Sautek, bago iminungkahi ni Shirley na hindi na sisunduan ni Riger si Marshall dahil sa 11 wala si Oban sa ilalim ng proteksyon ng mga Don, patay na sana siya sa kamay ni Riger. How pathetic. Gayunpaman, iba ang pananaw ni Vera. Kailangan niya ng mahalagang detalye. Nang unang pumasok si Shirley para magpaliwanag, tuluyan na siyang hindi pinansin ni Riger. Nakita ni Vrotes Somas Kiger si Marshall, bigla siyang nagpakita ng matinding tensyon at takot. Halatang takot si Riza kay Marshall T. Ang mga mata ni Verd ay kumikinang sa interes habang pinagmamasdan niya si Rong mula sa malayo. Isang makahulugang ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Medyo kawili-wili si Marshall. Parang may kwento siya. Kung ang isang taong walang awa gaya ni Riger ay kinilabutan sa kanya. Ang background ni Marshall ay dapat na hindi kapani-pani walang power fault. Napasulyap si Vera sa pandidiri na si Alice sa tabi niya. Naisip niya sa kanyang sarili, Alice, baka napagkamalan mo talaga siya. Hinayaan mong dumausdas ang isang kayamanan sa iyong mga daliri. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na sakupin ito. Dahil sa kaisipang ito, gumawa si Vera ng isang matapang na desisyon. Lalapit na sana siya kay Marshall. Marahil ay bibigyan niya siya ng hindi inaasahang sorpresa. Kabanata 20 ang ginagawa ko ay wala sa iyong negosyo. Magwala ka. Umungol si Riger, sinisipa si Sean. He then pointed at his bewildered subordinate, itali mo siya at ibalik mo. Haharapin natin siya mamaya. Agad na kinuha ng 2 miyembro ng Abyssal Dominion si Sean at kinaladkad palabas ng Violet Crest Club. Noon lamang ay isang bahagyang ngiti ang bumungad sa malamig at matandaan na mukha ni Riger. Ms. Don, is this resolution to your satisfaction? Sandaling natigilan si Shirley. Ang sitwasyon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko. Dahil nakagawa na si Riger ng mga konsesyon, hindi na niya nakitang kailangan pang palakihin ang mga bagay. Bahagya siyang tumango at malamig na sabi. Mr. Todd, kung paano mo dinidisiplina ang iyong mga nasasakupan ay iyong sariling kapakanan. Salamat sa iyong pag-unawa, Ms. Don, sabi ni Riger na bahagyang yumuko, malinaw na nakahinga.
Kung hindi pa nakontento ang kagalang-galang na panauhin, pinatay niya kaagad si Sean nang walang pag-aalinlangan. Ms. Don, sa napakaraming subordinate, mahirap tiyakin na lahat sila ay kumilos ng naaangkop. Some are bound to make trouble. It's my fault for not manage them properly. I didn't expect na masasaktan kanila ng kaibigan mo. Please accept my sincerest apologies. Malamig na tumango si Shirley, Mr. Todd, let's put this incident behind us. Nakahinga ng maluwag si Riger. Ms. Don, kami ay orihinal na pumunta sa Violet Crest Club upang talakayin ang proyekto ng pamumuhunan para sa Eastvale Ecological Project. Bago dumating, napansin ko na ang ilan sa mga lupang pinamamahalaan ng Abyssal Dominion sa lugar na iyon ay sumasalungat sa mga proyektong iyong namuhunan. Ito ay dahil sa kawalan ng kakayahan ng aking mga nasasakupan, at hindi ko alam ito. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Upang gumawa ng mga pagbabago, nangangako ako ngayon na tanggapin ang lahat ng mga proyekto ng Hamilton at magpapatuloy sa orihinal na plano sa pamumuhunan. Anumang mga proyekto na nasimulan na ay agad na ititigil at itatama hanggang sa masiyahan ka. Bahagyang natigilan si Shirley. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Dunn Group ay nakipagnegosasyon sa Abyssal Dominion tungkol sa mga uri ng pamumuhunan sa proyekto nang hindi nagkakaroon ng kasunduan. Ngunit ngayon, bakit nag-aalok si Riger na ihinto ang pagtatayo at gumawa ng mga pagwawasto? Ms. Don, dahil sinaktan ka ng aking mga nasasakupan at ang iyong kaibigan ngayon, bilang paghingi ng tawad, iniaalok ko sa iyo ng libre ang Southern Area Project ng Eastvale, na kamakailan kong nakuha. Lalong namangha si Shirley. Ang proyekto sa Southern Area ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kilalang-kilala na nagbayad si Riger ng malaking halaga para makuha ang Southern Area Project mula sa Universal Group. Gayunpaman, iniaalok niya ito ngayon sa Dunn Group bilang paghingi ng tawad sa mga aksyon ni Sean. Ito ay isang hindi kapani-pani walang mapagbigay na kilos. Nag-alinlangan si Shirley na ang Dunn Group ay nagkaroon ng ganoong kapangyarihan kay Riger. May ulterior motive kaya siya na kinasasangkutan ng Dunn Group. Mr. Todd, maaari kong tanggapin ang pagpapahinto at pagwawasto sa mga proyekto sa pamumuhunan sa Eastvale Ecological Project gaya ng binalak. Ngunit ang pagbibigay ng proyekto sa Southern Area sa Dunn Group ng libre ay masyadong mapagbigay. Sa tingin ko dapat nating kalimutan ang tungkol doon. Mabilis na sumingit si Riger, Ms. Dunn, hindi ako nagbibiro. Mangyaring makatiyak na kapag sinabi kong liber, ang ibig kong sabihin, walang kalakip na mga string. Pagkatapos ng pagpupulong kasama ang 4 na kumpanya ngayong hapon, maghahanda ako ng 2 kontrata at ihahatid sa iyo ng nakasulat. I insist na tanggapin mo sila. Nag-aalangan si Shirley. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Riger, Ms. Dunn, it's settled. Thank you for accepting my goodwill. I have some urgent matters to attend to, so I'll leave now. We can discuss this further kapag nagkita tayo mamayang hapon. Dahil doon, mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga nasasakupan, patungo sa isa pang lugar ng Violet Crest Club. Dahil sa pagmamadali niya, tila may kailangan talaga siyang asikasuhin, na parabang ang pagkaantala pa ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang hindi alam ni Shirley ay sinusubukang iwasan ni Riger si Marshall. Nagawa niyang lutisin ang isyu kay Sean nang hindi na kinukulit pa si Marshall, kaya kailangan niyang makaalis doon ng mabilis. Kung gumawa siya ng kahit katiting na pagkakamali at muling masaktan si Marshall, malalagay siya sa matinding problema. Nalilito ang mga mata ni Shirley habang pinagmamasdan ang nagmamadaling pag-atres ni Riger. Ano ang mali sa underground kingpin na ito ng Harmonield? Siya ay pumasok na may ganoong pagsalakay, tila determinadong sirain si Marshall at parusahan ng mahigpit ang Dunn Group. Ngunit nagulat ang lahat, pinarusahan niya ng matindi ang sarili niyang nasasakupan. Hindi lamang iyon, ngunit nag-alok din siya na ihinto at itama ang Eastvale Ecological Project na lumampas sa kanilang mga hangganan. At ang mas nakakagulat, inalok niya ng libre ang Southern Area Development Project bilang paghingi ng tawad. Kailan pa nagkaroon ng kabab ang loob at katwiran si Bogor sa Harmonfield?
Let's go. Don't overthink it. Kung ibibigay niya sa'yo, kunin mo na lang. What's the big deal? Kinuha ni Marshall ang jacket na iniabot sa kanya ni Amber. Sinulyapan niya ang nakatulala pa ring si Shirley at sinabing, "After a whole morning of chaos, I helped Ms. Dunn secure $45 million. Aren't you going to treat me to a drink?" Napangiti ng mahina si Shirley, "Sige, I treat kita sa bar ng Violet Tourist Club. Pero ayoko ng pera, sa'yo yan. Bigyan mo ako ng bank account number, at ipapatransfer ko ito sa iyo ni Amber." Sandaling nag-isip si Marshall at saka walang pag-aalinlangan na ibinigay kay Amber ang kanyang account number. Nang madaanan nila sina Zachary at Alice, nagkibit-balikat si Marshall at sinabing, "Mr. Gill, kung gusto mong tumaya ulit, sabihin mo lang sa akin. I find earning money like this quite enjoyable." With that, nagtungo sila ni Shirley sa Violet Crest Bar. Nagngangalit si Zachary sa galit. "Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang pagtawid mo sa akin." Malamig na bamantong hininga si Alice, nanlilisik ang likod ni Marshall. Nakakadiri. A man who lives of others. What's there to be proud of? Kung hindi dahil kay Ms. Dunn ngayon, patay ka na. Gayunpaman, tumawa si Vera at sinabing, "Alice, naisip mo na ba na maaaring kumilos si Ryger sa ganitong paraan dahil natatakot siya kay Marshall? Kung ganoon nga, magsisisi ka ba na putulin mo ang engagement mo sa kanya?" "Hahaha. Si Vera, masyado mo siyang binibigyan ng credit," Alice, nanunuya. Yung talunan, nakakapit sa coattail ng mga Dons, at sa tingin mo matatakot si Ryger sa kanya. Kahit totoo, hinding-hindi ako magsisisi na kanselahin ang engagement. Ang brute lang niya. Noon lang, lumapit si Rita, at mabilis siyang binati ni Alice ng may paggalang, "Hello, Ms. Clayton, I am." Malamig na sumulyap si Rita kay Alice, hindi siya pinansin, at mabilis na lumapit kay Marshall. "Mr. Ortega, please wait a moment. My boss, Ms. West would like to see you." Blankong sagot ni Marshall, "Hindi ko nga alam na hindi pupunta ang amo mo." Daga ay metenterally tao ng isang kubo of galit fasten kanyang mga mata. Taon na niyang pinagsilbihan si Daphne at hindi pa siya nakatagpo ng lalaking nang ahas na tumanggi sa kanyang kurso sa imbitasyon. Off Crane, walang Orberman ang nabigyan ng bor ng isang imitasyon mula kay Daphne, maliban kay Marshall. Si Alice ay arguably surproved. Pagkatapos, pinulupot ng isang ser ang kanyang mga labi. "Raven ka talaga, base. In you know who Daphne I. Her maid formally into you and you respond share hopeless." "Robin, sino ang mali sa iyong Ms. Clayton ay nagbibigay ng isang pambihirang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-imbita sa iyo na makipagkita kay Ms. West. Huwag kang maging ingrate," size exclaimed. Magmadali at humingi ng tawad kay Ms. Clayton. Ngumisi si Marshall, nakatingin kay Alice ng mariin. "Ang ginagawa ko isa sa negosyo mo. At saka, kung tatanggapin ko siya o hindi, nasa akin na ang invitation. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Isipin mo ang sarili mong piyansa." Bakas sa mukha ni Alice ang galit. "Marshall, you're being completely unreasonable. How could you say something so disrespectful?" Lumuhad ka at humingi agad ng tawad kay Ms. Clayton. Bakas sa mukha ni Shirley ang sama ng loob, at maglalakad na sana siya para magsalita nang sinampal ni Rita si Alice sa mukha. "Kausap ko si Mr. Ortega, and you keep butting in, gusto mo bang mamatay?" Tinakpan ni Alice ang pisngi niya sa gulat. Clayton, ang tinutukoy ko ay ang walang utang na loob na si Marshall. Mr. Ortega is an honored guest of me West, and you dare to insult him. Malamig ang boses ni Rita, may banta ang kanyang mga salita. Sino si Daphne? Ang pag-insulto sa kanyang panauhin ay parang pagsampal sa kanyang mukha. May kasama bang kamatayan si Alice? Mabilis na yumuko si Alice at humingi ng tawad. "Paumanhin, Ms. Clayton. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako." "Magwala ka Rita," pinutol siya ng malamig na sigaw. Nagmamadaling umalis si Alice, binaril si Marshall ng makamandag na titig habang siya ay dumaan. Gayunpaman, commandant sa kanya si Vera. Nakaramdam si Marshall ng lamig sa kanyang gulugod.
Ano bang balak ng babaeng ito? Lumapit si Rita at magalang na sinabi, Mr. Ortega, taos pusong iniimbitahan ka ni Ms. West.